Sa buong kasaysayan, ang buhawi ay naging isa sa pinakakinatatakutang likas na puwersa ng kalikasan na maaaring magdulot ng malawakang pinsala at kamatayan sa loob lamang ng ilang minuto. Sa video na ito ay babalikan natin ang 10 pinakamalaki at mapaminsalang buhawi sa kasaysayan at ang buhawi na umabot ang lapad sa higit 4 na kilometro. Tornado o buhawi ay nabubuo mula sa pagkakaiba sa temperatura ng hangin kung saan ang mas malamig na hangin ay nagtatagpo sa mas mainit na hangin. Ito ay nag-uugma sa loob ng isang uri ng bagyo na tinatawag na supercell at nagdudulot ng masalimuot na pag-ikot ng hangin. Kapag ito ay bumaba mula sa ulap at humantong sa lupa, ito ay tinatawag na tornado touchdown. Kaya mahalaga ang agarang pagkilos at pagtutok sa mga babala ng kaligtasan kapag may buhawi para sa kaligtasan ng buhay at ari-arian. Number 10, 1953, the Flint Beecher Tornado. Ang Flint Beecher Tornado ay nabuo noong ika-8 ng Hunyo 1953. Ito'y isang malupit na buhawi na sumalanta sa Flint, Michigan. Ito ay nagdala ng malawakang pinsala at kamatayan, kabilang ang 116 na namatay at daang-daang nasugatan. Umabot ang lakas nito sa Fujiма Scale F5 at tinatayang aabot sa halos 800 metro ang lapad ng nasabing buhawi. Pagkatapos ng trahedya, ang mga eksperto ay nagkaroon ng masusing pagsusuri ukol sa mga buhawi at nagresulta sa pag-unlad ng mas mahusay na mga sistema ng babala at kaligtasan. Number 9, 2011, the Joplin Tornado. Ang buhawi sa Joplin noong 2011 ay isa sa pinakamapaminsalang buhawi sa kasaysayan ng Estados Unidos na nag-iwan ng landas ng pagkasira na aabot sa 34 na kilometro ang haba, ang hangin na umabot sa bilis na 322 kilometers per hour at may lapad na umabot ng 1.6 kilometers. Winasak nito ang lahat ng madaraanan at umabot ng 158 na katao ang nasawi. Lubos na naapektuhan ang mga lokal na negosyo ng buhawi. Karamihan sa kanila ay nawalan hindi lamang sa kanilang mga pasilidad kundi pati na rin sa kanilang mga kalakal at mahalagang ari-arian. Ang epekto sa kita ng mga negosyo sa Joplin ay naramdaman sa loob ng mga taon matapos ang pangyayari. Umabot ng humikit kumulang $2.8 billion ang pinsala. Number 8, 1902, the Goliad Tornado. Noong ika-20 ng Abril 1902, isang malupit na buhawi ang bumagsak sa Goliad, isang hindi makakalimutang pangyayari sa kasaysayan ng Texas, kung saan ang lakas nito ay umabot sa Category F4 na nagdulot ng labis na pinsala sa mga kabahayan, gusali at infrastruktura sa lungsod at sa mga kalapit bayan nito. Sa kabuuan, umabot sa mahigit 114 na katao ang namatay at daan-daan ang nasugatan. Number 7, 1908, the Tri-State Tornado. Noong ika-18 ng Marso, ang Tri-State Tornado ay sumalanta sa buhay ng tao sa mga estado ng Missouri, Illinois at Indiana. May bilis itong umabot sa humigit kumulang 115 kilometers per hour at nagdulot ito ng malawakang pinsala sa mga lugar na dinaanan nito. Maraming buhay ang nawala, mga tahanan at gusali ang nawasak. Number 6, 1953, the Worcester Tornado.
Noong ika-9 ng Hunyo 1953, ang Worcester tornado ay biglang dumating na may maximum rating na F4 at umabot ang lawak o lapad nito ng 1.6 kilometers. Ang buhawi ay nagdulot ng labis na pinsala sa kalakip na mga komunidad sa Massachusetts. Nag-iwan ito ng napakaraming pinsala sa mga bahay, gusali at kalakalang negosyo kasama ang malalawak na kagubatan sa paligid. Maraming pamilya ang nawala ng mga ari-arian at umabot sa 74 na katao ang namatay. Number 5, 1896, the St. Louis East St. Louis tornado. Noong ika-27 ng Mayo 1896, ang tornado sa St. Louis East St. Louis ay lumika ng matinding pinsala sa mga komunidad ng St. Louis, Missouri at East St. Louis, Illinois. Umabot ang lapad nito ng halos 2 kilometro na may lakas na umabot sa Category F4 na nagdulot ng pagkawasak sa mga tahanan, gusali at mga infrastruktura sa mga lugar na tinamaan nito. Umabot sa higit sa 255 na katao ang namatay. Number 4, 1936, the Tupelo-Gainesville tornado. Nangyari ang Tupelo-Gainesville tornado noong April 5, 1936 sa pagitan ng mga lungsod ng Tupelo, Mississippi at Gainesville, Georgia. Ang buhawi na ito ay napakalakas na may maximum rating na F5 na naging dahilan sa pagkamatay ng higit sa 450 na katao at malawakang pagkawasak ng mga gusali at kabahayan. Umabot ng halos 1 kilometro ang lapad ng nasabing buhawi at itinuturing na pinakamalupit na buhawi na naganap sa mga southern state ng Estados Unidos. Number 3, 1884, Tri-State Tornado. Ang pangalawang Tri-State Tornado na naganap noong 1884 ay nag-iwan ng pangalawang malalim na marka sa kasaysayan ng Estados Unidos. Nagdulot ito ng pinsala sa mga lugar ng Missouri, Illinois at Indiana na may taglay na lakas na umabot sa Category 5. 180 katao ang nasawi dahil sa insidente at umabot ng mahigit 1,000 ang naiwang sugatan. Number 2, 1840, the Great Natchez Tornado. Sa pagtatapos ng kalakaran ng ika-9 na siglo, naganap ang Great Natchez Tornado noong ika-7 ng Mayo 1840. Nagdulot ito ng malawakang pinsala sa Mississippi at Louisiana. May mga ulat na nagtala ng higit sa 300 katao ang namatay at daang-daang nasugatan. Umabot sa Category F4 ang buhawi at umabot ng halos 56 kilometers ang tinahak nito na may lapad na abot sa 1 kilometro. Number 1, 1925, the Tri-State Tornado. Ipinakita ng Tri-State Tornado na hindi lahat ng buhawi ay pare-pareho. Naganap ito noong March 18, 1925 at tumagal ng mahigit 3 oras. Naglakbay ng 352 kilometers sa Missouri, Illinois at Indiana. Ang buhawi na may taglay na lakas na umabot sa Category F5 at lawak o lapad na abot sa mahigit 1 kilometro. Isa ito sa pinakamalupit na buhawi sa kasaysayan na kumitil ng halos 800 buhay. Kulang-kulang 3,000 naman ang nasugatan at nag-iwan ng malawakang pinsala. Samantala, ang itinuturing na pinakamalaking buhawi na naitala ay walang iba kundi ang El Reno Tornado na humagupit noong May 2013 sa Oklahoma, USA. Umabot ang lapad nito ng 4.2 kilometers at may bilis na aabot sa 486 kilometers per hour. Ang mga buhawi ay pangyayari na hindi natin kayang kontrolin, ngunit maaari tayong maging handa at magtulungan upang mapanatili ang kaligtasan ng ating mga sarili at komunidad, ganoon na rin ang mga hayop na maaaring maapektuhan. Ang trahedya ng mga buhawi ay mga paalala na ang kalikasan ay siya pa ring mananaig sa huli na dapat nating respetuhin.